Ang Season 1 nanogramcy ay nagpapakilala sa mga manunood sa isang dystopia na hinaharap kung saan ang sangkatauhan ay nawalan ng pakiramdam ng paningin. Si Babavos ang pinuno ng tribong Alkani at ang kasosyo ni Migra, isang bagong dating sa tribo. Ipinanganak ni Migra ang dalawang sanggol, sina Kofan at Haniwa, na ang biolohikal na ama ay ang mythical Jerlamerel, isang mangangaral na ang kakayahang makakita ay ipinasa sa kanyang mga anak. Si Jerlamerel ay nagpakita kay Babavos at binigyan siya ng mga libro para sa mga bata bago umalis. Si Babavos, Migra, at ang kanilang kaibigang si Paris ay pinananatiling lihim ang paningin ng mga bata mula sa ibang bahagi ng tribo, ngunit ang sikretong iyon ay natuklasan ng taksil na miyembro ng tribo na si Geatherbacks. Ang mga sumusuporta kay Jerlamerel at nagtataguyod ng konsepto ng vision ay tinaguri ang witches at tinutugis ni Reyna Sibeth Cain, pinuno ng Payan Kingdom. Siya ay nanirahan sa kabisera ng Paya, Konzua, ang huling lipunang may gumaganang kuryente. Ipinadala ni Queen Cain ang kanyang witch hunter general na si Tam Aktijon upang tugisin ang mga anak ni Jerlamerel. Lumipas ang maraming taon at nag-alok si Tam Aktijon na magpakamatay bilang parusa sa hindi paghanap sa mga bata. Ngunit nang makatanggap si Sibeth ng intel mula kay Geatherbacks sa lokasyon ng mga bata, pinabalik niya si Tam Akti sa Pangangaso. Nang wala na si Tam Aktijon at ang kanyang hukbo, maraming makapangyarihang tao ng Konzua ang nagsimulang magtanong sa pamumuno at pamamaraan ni Queen Cain at bumuo ng isang pakana upang patayin siya. Upang hadlangan ng lahat ng kanyang mga tagasunod na lumalaban sa kanya, ginawang destabilize ni Queen Cain ang Konzua Dam, na bumaha at pumatay sa buong nayon. Habang tumatakas si Queen Cain, nahuli siya ng isang lalaking nagngangalang Cotter at dinala sa City of Worms kung saan siya pinilit sa pagkaalipin. Samantala, nakipagtulungan si Geatherbacks sa hukbo ng Witchfinder ni Tam Aktijon upang salakayin ang nayon ng Alkani. Ang ngayon ay nasa hustong gulang na Kofan at Haniwa ay tumakas kasama sina Babavos, Migra, Paris, at kapwa-miyembro ng tribo na si Baulayon. Sa kanilang pagtakas, pinatay ni Haniwa si Geatherbacks. Sa pagtakbo na walang mapagtataguan, ipinahayag ni Paris na si Jerlamerel ay nag-iwan ng isang liham na may mga direksyon sa kanyang lokasyon, at kaya sinimula ng grupo ang kanilang paglalakbay upang mahanap siya. Sa daan, kasama nila ang isa pang anak ni Jerlamerel na may kakayahang makakita, na nagngangalang Bots. Pinagtaksila ni Bots ang grupo, na humahantong sa lahat maliban sa Migra ay nahuli ng isang kontrabida na tribo sa ilalim ng lupa. Walang kamalayan sa pagtataksil ni Bots at sa mapanganib na sitwasyon ng kanyang pamilya, hinarap ni Migra si Tam Aktijon at ang kanyang hukbo, na inihayag ang kanyang sarili bilang ang maharlikang prinsesa Migra ng House Cain. Ang kanyang ama, ang dating King of House na si Cain, ay nagnanais na makita si Migra na kinoronahang reyna, ngunit si Tam Aktijon ang naging desisyong boto upang piliin ang kapatid ni Migra na si Sibeth bilang Reyna Cain sa halip. Nang makatanggap si Tam Aktijon ng balita na si Queen Cain ay kasalukuyang alipin sa lungsod ng Worms, sinamahan siya ni Migra at Bots upang iligtas siya. Si Tam Aktijon ay lumaban sa lungsod ng Worms upang mahanap ang kanyang reyna, sa kalaunan ay natuklasan na napatay na niya si Cotter sa tulong ng kapwa alipin na nagngangalang Cora. Nang malaman na binaha ni Queen Cain ang Konzua at pumatay ng maraming inosenteng tao at pamilya, napagtanto ni Tam Aktijon na nagkamali siya sa pagpili sa kanya bilang reyna kaysa sa Migra. Hinarap ni Migra ang kanyang kapatid na babae, hinihiling na isuko niya ang trono, at ipinahayag na si Queen Cain ay gumugol ng habang-buhay na Capaiton dahil hindi lamang sa kanyang ama na pinapaboran si Migra, kundi pati na rin ang naiwang heartbroken ng isang nakaraang pag-iibigan kay Jerlamerel. Tumanggi si Reyna Cain na isuko ang trono at tinulungan ni Bots at Cora na masugatan ng kamatayan si Tam Aktijon. Napapaligiran ng mga kaaway, napilitang ihanay si Migra sa kanyang kapatid bilang kasamang tagapamahala ng Paya. Samantala, pinamamahalaan ni Babavos at ng iba pa na makatakas sa mga bumihag sa kanila at magpatuloy sa kanilang paglalakbay patungong Jerlamerel. Sa kalaunan, dumating sila sa Lavender Road na magdadala sa kanila ng direkta sa Jerlamerel's House of Enlightenment. Ang grupo ay inatake ng mga gwardya, at si Baulayon ay malubhang nasugatan. Ibinunyag ni Kofan at Haniwa ang kanilang mga pagkakakilanlan sa mga gwardya at pinahihintulutan silang ligtas na makapasok sa bahay ng Enlightenment.
Dinala ni Babavos at Paris ang nasugatan na bawlayon sa isang kalapit na nayon upang pagalingin ang kanyang mga sugat, habang sina Kofan at Haniwa ay tinatanggap sa House of Enlightenment ng kanilang ama, si Jarla Merrill. Ang pamayanan ay may gumaganang kuryente, mainit na tubig at isang buong silid-aklatan, at pinaninirahan ng kalahating dosenang higit pa sa nakitang mga supling ni Jarla Merrill. Mabilis na napagtanto ni Kofan at Haniwa na ang kanilang biolohikal na ama ay may kaunting Messiah complex, na iniisip na siya ang pinili ng Diyos upang ibalik ang pangitain sa mundo. Si Jarla Merrill ay nagkataong nakikipagtulungan din sa kontrabida na kapatid ni Babavos na si Edo Vos, na nagbebenta ng Haniwa sa kanya. Pinapasok ni Babavos ang House of Enlightenment at nagtatrabaho kasama si Kofan upang talunin at bulagin si Jarla Merrill. Umalis sina Babavos at Kofan sa House of Enlightenment at muling nagsama sa Paris na pagpasyahan na hanapin at iligtas si Haniwa. Sa Season 2 Nanogramsci, ipinagpatuloy ni Babavos ang kanyang paglalakbay sa kaharian ng Trivantis upang iligtas ang kanyang anak na babae, si Haniwa, mula sa kanyang kapatid na si Edo Vos. Umalis sa likod ng Paris at Kofan, si Babavos ay pumasok sa Trivantis, ngunit nahuli ng mga gwardya at ikinulong ng kanyang kapatid. Sinisi ni Edo si Baba sa pagkamatay ng kanilang ama, at mahigit 2 dekada na siyang naghihintay para maisabatas ang kanyang paghihiganti. Habang nakakulong, natuklasan ni Babavos na ang isang buhay pa na si Tam Aktijon ay isa ring bilanggo ng mga Trivantians. Ibinunyag ni Tam Aktijon kay Babavos na buhay pa si Megra at sa katunayan siya ang sikretong prinsesa ng Paya. Samantala, iniwan ni Edo si Haniwa sa pangangalaga ng kanyang pangalawang in-command, si Ren, na nagkakaroon ng romantikong damdamin para kay Haniwa at ipinahayag na siya rin ay may kakayahang makakita, ngunit inilihim ang kanyang paningin dahil sa marahas na pagsalungat ng mga Trivantians. Sa paningin, naniniwala si Edo Vos na ang paningin ay humantong sa unang pagbagsak ng sangkatauhan, at kung hahayaang kumalat muli, ang paningin ay haantong sa isa pang pagbagsak. Naniniwala din si Edo na kung makokontrol niya ang mga nakikitang tao mula sa murang edad, magagamit niya ang mga ito upang makaipon ng sukdulang kapangyarihan. At kaya, nagplano siya sa pagpaparami ng Haniwa upang lumikha ng isang linya ng mga nakikitang bata na maaari niyang utusan. Sa kabutihang palad, tinulungan ni Ren sina Haniwa, Babavos, at Tam Aktijon na makatakas. Sa kanilang paglalakbay pauwi, ang grupo ay sinamahan ng Paris, na ipinahayag na dating miyembro ng Compass, isang lihim na utos na sinumpaan upang protektahan ang mga batang nakikita. Samantala, si Kofan ay natagpuan ng isang grupo ng mga witchfinder na ipinadala ni Queen Kane at Megra upang iuwi siya ng ligtas. Bagamat sa ilalim ng utos ng kanilang reyna, ang pagprotekta sa isang nakikitang tao ay labag sa paniniwala ng mga witchfinder. Pinipigilan ng pinuno ng grupo, si Todd, ang pagtatangkang pagpatay kay Kofan, at ipinagpatuloy ng mag-asawa ang kanilang paglalakbay pauwi ng mag-isa. Naglakbay si Reyna sa Kane kasama ang Megra sa lungsod ng Pensa at pinangalanan itong bagong kabisera ng Paya. Si Sebet ay nagsinungaling sa pinuno ng Pensa, si Lord Harlan, na ang mga Trivantians ang nawasak kay Konzoa dahil sa kanyang pagbubuntis sa isang nakikitang bata. Sa totoo lang, nabuntis si Queen Kane sa sanggol ni Bots, ngunit kung makikita ba talaga ang batang iyon ay hindi malalaman, dahil nalaglag si Queen Kane. Sa sobrang galit, pinatay niya si Bots. Hawak ni Lord Harlan ang maraming kapangyarihan sa Pensa, at kinumbinsi ni Queen Kane si Megra na pumayag na pakasalan siya upang maipatupad ang proteksyon ng mga nakikitang bata. Sa turn, pinatunayan ni Harlan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpatay sa isang dating residente ng Konzoa na nagbabala sa kanya na si Queen Kane ang tunay na responsable sa pagkawasak ng kabisera, at hindi ang mga Trivantians gaya ng inaangkin. Sa kalaunan, sina Babavos, Tam Aktijon, Haniwa, Paris, at kapwa-miyembro ng Compass na si Charlotte, bilang karagdagan sa Kofan at Todd ay dumating lahat sa Pensa para sa isang masayang pagsasama-sama ng pamilya, bagaman medyo komplikado iyon dahil sa kasal na ngayon ni Megra kay Lord Harlan. Kinumbinsi ni Megra si Queen Kane na payagan ng mga Peya na subukang gumawa ng isang kasunduan sa kapayapaan sa mga Trivantians. Ang mga pinuno ng Trivantian ay nakikipagdigma na sa kanilang mga kalapit na karibal, ang mga Ganites, at walang interes na labanan si Paya bago magsinungaling si Reyna Kane tungkol sa kanilang pag-atake sa Konzoa.
Mariinding tinutulan ng mga Trivantians ang nakita, at gag-antay sila kung protektahan sila ni Paya. Sa kabila ng mga komplikasyong ito, nagawa ng Magra ang isang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Paya at Trivantis. Sa kasamaang palad, nagpadala si Queen Kane ng mga assassin upang patayin ang mga pinuno ng Trivantian, na tinitiyak ang digmaan sa pagitan ng Trivantis at Paya. Dahil nakumpirma na ngayon ang digmaan sa pagitan ng Paya at Trivantis, ibinunyag ni Tam Aktijon sa lahat na si Queen Kane ang may pananagutan sa pagkawasak ni Konzoa. Siya at si Lord Harlan ay bumalik kay Magra bilang bagong reyna, at si Sebeth Kane ay nasentensyahan ng bitay. Naligtas siya ng mabunyag na nagsimula siya ng isang lihim na pakikipagtalik sa kanyang pamangkin, si Kofon, at ngayon ay buntis sa kanyang nakitang anak. Samantala, sinimulan ni Edo Voss at ng hukbong Trivantian ang kanilang marcha laban kay Paya. Pinatay ni Edo si Jerla Merrill at kinuha ang kontrol sa House of Enlightenment, inilagay ang kanyang punong opisyal ng agham, si Tor Moda, na namamahala sa pagbuo ng mga bagong armas para sa mga Trivantians. Matapos matuklasan ni Edo na nakita si Ren, ginamit niya ang kanyang pangitain para mabilis na magmarcha sa buong lupain, na madaling sakupin ang mga pamayanan ng Payan. Ang digmaan sa pagitan ng mga Trivantians na pinamumunuan ni Edo at ng mga Payan na pinamumunuan ni Baba ay isang brutal. Ang mga Trivantians ay higit na nalampasan ang mga Payan, ngunit ang mga Payan ay may pamilyar sa kanilang kapaligiran at isang mas mahusay na diskarte na nagpapahintulot sa kanila na sa huli ay talunin ang kalabang hukbo. Namatay ang Palaka sa labanan, ngunit ang iba pang mga kaalyado ni Baba ay nakaligtas. Kasunod ng labanan, sina Ren at Haniwa ay nagbahagi ng halik na polem, at sina Baba at Edo ang kanilang huling laban. Ang brutal na labanan sa kamay sa pagitan ng magkapatid ay nagtapos sa pagpatay ni Baba kay Edo minsan at para sa lahat. Bumalik sa pensa, pinangalanan ni Magra si Tam Aktijon bilang bagong general ng hukbong Payan. Nagbabala si Tam Akti na ang iba pang mga Witchfinder ay sumasalungat pa rin sa nakita, at kinumpirma ni Sebeth na isang araw ay susubukan niyang bawiin ang kanyang korona. Pinaslang din ni Sebeth si Paris na nagpapaliwanag na papatayin niya ang sinuman, kabilang ang kanyang sariling anak, upang maiwasang kunin sa kanya ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Inalok ni Lord Harlan si Baba Voss ng isang lugar sa hukbo ng Payan, ngunit tumanggi si Baba, pagod sa pakikipaglaban at pakiramdam na hindi siya kabilang sa kabisera. Nagsabi siya ng emosyonal na polem sa kanyang pamilya, at umalis sa lungsod ng mag-isa. Sa pagtatapos ng season, ipinahayag na ginamit ni Tor Moda ang kaalaman mula sa House of Enlightenment upang lumikha ng isang paputok na bagong sandata para magamit ng mga Trivantians laban sa Payan Kingdom. From the Magra reveal to the battle with Baba Voss, it was all super exciting and also stressing, but we're ready for it all to continue. Not to mention this season is the final one in the series after the events of last year's Season 3 episode. Isang ay kukuha ng mahigit 8 buwan pagkalipas ng 256 na araw pagkatapos ng makabuluhang salungatan na iyon ay nasa hangganan na kami ng Travantian Granite. Ang maliit na Travantian convoy na pinamumunuan ni Ren ay inatake at pinilit na makatakas matapos makubkob sa lahat ng panig. Salamat sa kabutihan na gumagamit sila ng lubad at kainahinalang CGI na mahuhulog sa isang malalim na siwang, bagaman inutusan si Ren at ang kanyang mga sundalo na wakasan ang paghihimagsik, ay sa halip ay umabot ito sa ganap na tunggalian na sila ay natatalo upang lalong lumala. Ang isang lalaking nagngangalang Tor Moda ay dumating upang kutsain sa kanila at ipaalam kay Ren na siya ay natatalo sa digmaan, na hindi ko alam na ang lalaking ito ay isang tenyente commander na nagtrabaho sa ilalim ng yumaong general na si Edo Voss. Siya ay isang mahalagang tao at ang nangungunang siyentipiko ay iniisip din niya na ang agham ay magsisimula sa isang bagong panahon sa sitwasyong ito. Sa sumunod na araw na ang agham ay naging maliwanag nang lumitaw ang 200 mandirigma na handang salakayin ang posisyon ni Ren. Ang mga tropa ay nababalisa na nanginginig at humihinga ng malalim na Tor Moda, gayunpaman ay nananatiling hindi nababahala na siya ay talagang medyo kalmado na pinapanood niya ang tanawin na niyayanig ng mga pagsabog habang tinatakpan ang kanyang mga tainga. 12 dosenang bomba ang sumasabog.
Ang pagpatay sa lahat ng paparating na mga sundalong Tor Maiden sa pamamagitan ng pulang-pula na mga labi na nagkaputol-putol na mga paa na nakausli tulad ng mga pangit na lapida kung kaya niyang makabisado ang mga paputok na Tormada na ito ay tiyak na magtatagumpay siya. Where Ido failed, he obviously wants a partnership with Ren. To be honest, she doesn't really have a choice. She is effectively coerced into it. In addition, he has a blood desert. Tormada has his eyes set on the east and intends to eliminate Paya and umalis si Babavos Tormada sa paghahanap kay Baba, ngunit iniwan niya si General Maddox ng isang namumunong presensya sa likod upang pangasiwaan ang mga kaganapan at tiyakin na siya ay mananatili sa kanyang lugar. Ang kasuklam-suklam na reyna na si Kane ay buhay pa at malapit ng manganak, samantala si Magra ay dumadalo at tumutulong din sa panahon ng delivery. For a short while it's touch and go, but eventually the kid started crying. Kane also chose to give the boy who he called Wolf after his father. Following this, Tamaki Jun and Harlan spoke to Magra about keep up their half of the bargain. If you remember, she kinakailangang bigyan ng kain ang mga Travanchan sa sandaling manganak, ngunit hindi sila pinapansin ni Magra at nag-concentrate sa pagpapakain sa sanggol. Ang problema ay kung hindi nila matupad ang kanilang pagtatapos ng kontrata ay maaaring magkaroon ng malaking alitan dahil ang ina ng kanyang anak ay isang insane murdering psychopath. Kabaong tinatanggihan din niya agad ang kanyang anak dahil sa kahihiyan sa nangyari matapos siyang bigyan ng ilang mga salita ng pampatibay loob. Harlan convinces sa kanya na sumama sa kanya para sa isang inumin. Sa labas ng episode na ito ay nagtatampok ng maraming Baba Vostok at ngayon sa wakas makikita na namin siya mag-isa sa kakahuyan. Ipinagpatuloy ni Baba ang kanyang paghahanap matapos tulungan ng isang sugatang mabangis na aso, ngunit hindi siya kumikilos mag-isa. Nakakatense ang mga bagay dahil ilang buwan na siyang nakasama ni Lo ay pinaalalahanan si Baba na si Bolin din kasalukuyan at na siya ay isang mahusay na pinuno, ngunit hindi siya sigurado. Ang tanong kung ihahatid o hindi ang Reyna Kane sa mga Travanchan ay nahayag sa liwanag ng paghihimagsik ng mga tao laban sa kanya at ang posibilidad na ito ay maaaring mag-apoy ng isang matagalang digmaang sibil. Ang katotohanan na si Magra ay nakatayo sa tabi ni Kane at na ang maliit na konsehong ito ay tinalakay ang paniwala ng pagpatay kay Kane ay hindi rin nakatulong sa higit na laganap na pananaw ay na si Kane ay namatay mula sa mga problema sa panahon ng panganganak nang ito ay isiniwalat na ang mga Travanciano. Tunay na nagnanais ng pampublikong paglilitis, hindi katanggap-tanggap na mag-ilog ang mga Travancian sa pangkalahatan na kailangan nila ng buhay na Kane. Mabilis na napagtanto ni Magra na ito ay magsasangkot ng mga taon ng pagdurusa at pagpapanatiling buhay ng kanyang kapatid, ngunit ito rin ay magliligtas sa kanilang komunidad. Na Tamaki si John ay nabigo kapag nagpasya si Magra na hindi to surrender. Kane, it's not going to go well with this. We return to Babavos as the episode comes to a close and he found he's not alone after finding Tormada teases Baba on the nature of death. He vows to murder his wife and children. Si Bolion ay humakbang sa isang paputok, ngunit pinalipad siya habang sinusubukan niyang makuha ang mataas na kamay sa scientist. Nakikita ng mga nakikitang tao ang uri ng pag-aaksaya ng potensyal nito noong unang panahon. Ang pagiging totoo ng mapanglo na universo na ito ay seryosong napinsala ng dalawang pares na iyon na halos sumisira sa pagbuo ng mundo ng higit pa doon, kahit na ang unang episode na ito ay higit na nagsisilbi bilang isang catch-up sa lahat ng aming mga karakter, habang ipinapakilala din sa amin ang Tormada at ang kanyang manek na pag-ibig sa mga eksplosibo. Bilang isang bagong banta ay walang anumang partikular na kapansin-pansin tungkol dito, ngunit kung ano ang nangyari sa Season 2 ay magiging kaakit-akit na panoorin kung paano ito ang kwento ay nalutas sa huling panahon sa anumang kaso. Ang pagtatapos ay tila nagpapahiwatig na si Bob ng Oz ay malapit nang bumalik sa Pia upang ipagtanggol ang kanyang tribo na maaaring humantong sa iba pang mga salungatan. Si Ren ay dumating na nag-iisip at nagbahagi ng impormasyon tungkol sa mga plano ng Tormada. Tamaki Jun ay sinubukan muli na sugpuin ang paghihimagsik ng mangkukulam. Ang manipis na tabing ng kapayapaan sa pagitan ng Paya at Travante ay nakasabit sa isang thread nang makita ang Season 3 Episode 3, kung saan ang huling episode ay tumigil sa Babavos nasa likod ng kulungan at si Hanua ay nagpakita upang bisitahin ang kanyang ama. Nalaman niya ang tungkol sa pagpanaw ni Bolion doon. Malungkot na tinanggap ni Peñua ang
ang pagkawala ni Mugre kapag siya ay nagpakita mamaya para makapagsalita ang dalawa babavos nakipagtalo sa kanyang asawa na sila. Dapat maging handa para sa labanan dahil ang digmaan ay nasa abot tanaw. Pinaalalahanan niya si Mugre na siya ay nagtatrabaho upang panatilihing maayos ang mga bagay at ang kapayapaan para sa kapakanan ng kanilang mga tao. Sa wakas ay pumayag si Babavos na mapanatili ang status quo at ang ilan ay nagmula sa pakikipag-usap ni Babavos kay Kabaong ang mga asin sa Kabaong sa mga lansangan dahil sa kanyang mga koneksyon kay Kane at Mugre ay nagsisilbing karagdagang ebidensya na ang lahat ay hindi maayos sa paya. Salamat na lang at dumating si Babavos upang iligtas ang araw. Kapag nalaman ito ni Mugre siya ay nagalit at nagpa siya na parusahan ang mga rebeldeng sumuwi sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigti sa kanila sa liwasan ng bayan para sa kayamanan upang makapagpakita ng magandang halimbawa para sa iba pang mga taga-nayo na si Tamaki Jun ay agad na kinikilala na ito ay naglalagay sa kanya sa isang mapanganib na landas at na dapat niyang panatilihing cool siya sa buong sitwasyong ito. May potensyal na maging martir ngunit pinili ni Mugre na huwag tanggapin ang kanilang payo na lumalapit sa gawin ng kanyang kapatid. Dumating si Bran upang makita si Hanua pagkatapos ng lahat ng kaguluhan na ito. Bago matukoy ng una na kailangan nilang mag-chat, nagpalitan sila ng pinahabang yakap ni Bran. Ibinubungad ang plano ni Tormod at ang paggamit niya ng mga bomba habang naroroon din si Babavos. Pagbalik sa bahay ng kaliwanagan ay ang tanging paraan para makatakas si Babavos ay may planong gamitin ang mga anak ng iyong Lambrel bilang stepping stone upang mahanap ang mga bomba dahil sa syempre pawns lang sila sa larong ito nang lumapit si Harlan sa ambassador. Hinihingi niyang malaman ang katotohanan tungkol sa Dormada. Kalaunan ay sinabi niya sa kanya na mayroon siyang opsyon na patayin siya o halikan siya ngunit hindi siya natinag. Pinili niya ang unang opsyon na pagpasyahan ni Harlan na ang hindi alam ni ambassador kung ano ang nangyayari. Napagpasyahan niya na maaaring mayroong isang rebeldeng paksayo ng gobyerno na nagpaplano ng pagkuha sa kapangyarihan na maaaring magsimula ng digmaang sibil sa loob ng Travante bilang karagdagan sa pagsisimula ng isang salungatan sa paya. Kane ay dapat dalhin ayon sa pagkakaayos upang subukang mamagitan. Isang alternatibong solusyon ay kinakailangan na ilantad ang paksayo ng mga rebelde na ito ay malamang na magre-resulta sa digmaan. Sa alinmang paraan magkaroon ng pribadong pag-uusap ang Kabaong at Babavos. Sa pansamantala ito ay isang kamangha-manghang matamis na sandali kapag si Baba sinabi sa kanyang anak na siya ang may pinakamalaking puso ng sinumang kakilala niya at gagawa siya ng isang kahangahangang kabaong ng ama sa gabing iyon para pakainin si Kane na itinatago pa rin. Linawin na siya ay kumikilos para sa kapakanan ng lobo, hindi sa kanya kawili-wili. Sapat na hindi nag-iisa si Kane at may mga especially iya kahit sa loob ng mga tarangkahan na ito, lalo na ang pagkakaisa. Ang kanyang tulong ay itinalaga sa kanya ni Kane ang tungkuling matuto ng higit pa tungkol sa mga bombang banitin ni Mugre ang tatlong lalaki gaya ng ipinangako. Sa ngayon ngunit ang mga reaksyon ng bayan ay bahagyang hinati ay nagpasya siyang iligtas ang buhay ng iba pang mga witchfinder. Gayunpaman hindi pa rin malinaw kung ito ay isang mapanganib na pagkilos. Kinuha ni Kane ang sanggol na lobo at naghanda upang umalis. Si Bob of Oz ay dumating at hinawakan niya ang kanyang talam sa leeg ng sanggol. Ang lobo ay ligtas at nasa lupa kung iyon ang anumang aliw. Ang episode na ito ay perpektong nagpapakita kung bakit si Sabbath Kane ang pinakakasuklam-suklam na karakter sa programang ito. Bagaman siya ang pangunahing antagonist sa sitwasyong ito, bawat karakter sa paligid niya ay patuloy na gumagawa ng mga mahihirap na pagpipilian sa pagsisikap na panatilihin ang babae. Buhay na ito ay nangyari mula panoong nakaraang season. Ngayon na maliwanag na ang lahat ay tumuturo sa malaking salungatan sa pagitan ng Travante at Paya War ay walang alinlangan na nasa abot tanaw. Kung sino ang mananalo dito ay hindi pa malinaw ngunit magkakaroon ng walang alinlangan ng mga casualty sa daan. Nilikha ni Stephen Knight, ikinwento niya ang isang mundo na sinalanta ng isang viral pandemic at bilyon-bilyong namatay. Ang mga inapo ng mga nakaligtas ay nawala ang kanilang paningin. Daan-daang taon ang lumipas at ang mga tao ay umangkop sa kanilang bagong katotohanan kahit na ang mga relihiyon ay nagsimulang sumibol sa kanilang itinuturing na site bilang kalapastanganan sa masasamang mundong. Ito ang mga Babaves. Ang mabangis na pinuno ng tribong alchemy ay nagpalaki ng dalawang panig na mga stepchildren at tingnan ang Season 3 Episode 5 na pinamagatang ang Bahay ng Enlightenment. Sabbath ay nakahanap ng mga bagong sundalo na lalaban at mamatay para sa kanya among the fanatic witchfinders. Samantala sa Bahay ng Enlightenment, Baba at iba pa ay nakikibahagi sa isang maikli ngunit marahas na skirmish laban sa mga sundalong Trivantian sa ilalim ng utos ng Tormedes 6 sa tatlong
episode 5 recap. Episode 5 ng ikatlong season ay nagsisimula kung saan ang episode 4 na ay natapos na Sabbath ay humarap sa masasamang Witchfinder crowd at muli nagpapatunay na maaaring siya ay baliw, ngunit siya ay may sapat na katatagan upang palaging gumapang pabalik sa mga posisyon ng kapangyarihan kung si Magra ay hindi makahanap ng isang paraan upang harapin ang kanyang permanenteng Sabbath ay sisirain siya sa lahat ng bagay na pinanghawakan niya. Ang mahal na Sabbath ay ang isa na nagbasura sa mga batas na gumawa ng kalapastanganan sa paningin, ngunit sa episode na ito ay sinabi niya kay Lucian at sa kanyang mga tagasunod na ginawa niya ito dahil sa pagmamahal sa kanyang kapatid at nakumbinsi silang sumunod sa kanya. Pagkatapos malaman na ang kanyang anak ay hindi makikita ang Sabbath ay nagpa siya na bumalik sa mga lumang araw na sa palagay niya ay muling makatutulong sa kanya na maitatag ang kontrol sa paya sa bahay ng Enlightenment. Ranger Baba at ang iba ay naghahanda para sa isang labanan laban sa Thor Modus Forces. Toffen at Hanwar ay nagulat nang makita si Harlan doon. Ang mga tao mula sa paya barikada ang kanilang mga sarili sa loob ng mga pader habang ang iba sa kanilang grupo ay humahantong sa mga anak ni Gerald Romero sa kaligtasan. Isa sa mga nakatatandang bata ay nagbibigay ng baril kay Hanyua habang siya ay armado ng pangalawa. Nang sa wakas ay umatake si Tarmada ay nakatagpo siya ng dalamhati at kamatayan. Tingnan ang Season 3 Episode 5 na nagtatapos kung bakit sinunog ba ni Baba ang mga libro. Kapag nagsimula ang pag-atake sa mga utos ni Tormata, ang mga Trivalention ay napatunayang hindi katugma sa koponan ni Baba sa loob man ng pasilidad o sa labas ng Ava, at ang Ranger ay nagpabagsak sa kanilang mga kaaway. Binigyan ng baril ng mga bata si Haniway at pinag-armas ang sarili ng isa nang marinig ng buhawi ang putok ng baril mula sa loob ng pasilidad. Nagpa siya siyang tumakas, dala ang mga bombang nagawa na nila sa kanila kasunod ng maikling paghaharap ni Baba at Harlan. Ang una ay bumalik sa loob at gumagamit ng ilang uri ng likidong panggatong para sunugin ang aklatan ng journal. Isang nakatatakot na Handiwa ang sumubok na pigilan siya, ngunit ang kabaong ay hamarang sa kanyang landas. Nag-away ang magkapatid at pinaputukan ni ang kanyang kambal. Sa huli ang buong aklatan ay lumingon kay Ash na labis na nagsisisi para sa kanyang pamilya. Humihingi ng tawad si Hanui kay Shiva, ngunit sinabi sa kanya na hindi lamang ang bahay ng Enlightenment ang lugar kung saan nakaimbak ang mga libro. Mayroong isang pangunahing dichotomy sa pagitan ng kambal na nagmumula sa kung paano nila tinitingnan ang kanilang kakayahang makakita dahil sa kanyang mga karanasan na dumating ang kabaong. Para hamakin ang mismong ideya nito, kapag nabalitaan niyang pinapatay ng mga mangkukulam ang mga nakikitang tao ay una niyang sinabi na hindi nila sila masisi, lalo na sa Season 3 nakita ng kabaong ang pagkasira na maaaring idulot ng site at nagalit dito. In contrast, Hanua still harbors hopes for a better world. For Baba, it's more pragmatic than anything. The books are the source of the knowledge that created the bombs, so sa tingin niya kailangan nilang sunugin ang kanyang Ambassador Trav or dead. Yes, Ambassador Trevor is killed in the third at huling season ng Si Ambisyoso at walang awa. Ang tanging kahinaan ni Trevor ay si Harlan at ito ang huli na pumatay sa kanya pagkatapos tumakas ang buhawi na may mga bombang Horror Island na senyales sa kanyang mga tauhan na lumabas at inaatake nila ang mga titirang Trivalvention na sundalo at patayin sila nang napagtanto na siya ay pinagtaksilan. Binatukan ni Trover si Harlan at tumangging makinig sa kanya na matay siya matapos siyang saksakin ni Harlan ng kutsilyo gamit ang kanyang namamatay na hininga. Pinasabi ni Trevor kay Harlan na mahal niya. Biglang pinatunog ng Tormada ni Bubbles ang intruder alarm. Mabuti na lang at hindi nawala ng talino ang ilan sa mga Foss at Ranger, kung saan nagpanggap silang patay kasama ng tropa ng Trivantian, ngunit sa huli ay pareho silang natagpuan ni Medel. Samantala, nagtungo si Magellan sa masama camp alone, then he gave a signal to him until finally the bet stopped his attack and talked to Mejira. Noong una ay nagtalo silang dalawa tungkol sa pagtatangka ni Mejira na pabagsakin si Sibat nung naging reyna si Sibat, pero as we know, Mejira talaga ang tagapagmana ng trono, kaya mukha lang kung aagawin ni Magellan ang trono ni Sibat na dapat kay Magra, plus ginagamit lang ni Sibed ang trono para sa sariling kapakanan, hindi para sa kapayapaan ng mga tao, kahit alam ni Mager na ayaw sa kanya ni B at sinusubukan siyang patayin. Naniniwala pa rin siya na hindi gusto ni Ziba. Gusto ko siyang patayin noon ay namangha ako nang malaman ko ang tungkol sa mga magagandang panahon noon na palaging tinitrintes ni Sibad ang kanyang buhok, ginagawang manika para sa kanya at laging kumakanta bago matulog. Umiiyak at natunaw ng Magragre, ngunit iginiit niya na kailangan niyang patayin si Marga. Biglang kinuha ni Mejira ang sandata na nakatago sa palso ng taya at idinikit sa leeg.
Tormada, nang utusan niya ang kanyang mga tropa na bombahin ang pencil box saka inihagis ni Terada ang bomba sa harap mismo ni Voice habang tumatakbo para patayin siya. Tormada saka muling binunot ang pin mula sa bomba para patayin si Voice. Biglang tumakbo si Ranger sa ibabaw ng kanyang katawan kung saan natamon si Tormada. Isang sandata na kinain ka pagkatapos ay pinatay siya ni Ranger, pagkatapos ay napagtanto mo na kung saan niya balak na wakasan ang lahat ng ito at pinagbawalan si Honey na sundan siya ngunit hiniling niya kay Haniwa na takpan ang kanyang mga palaso nang tumakbo si Bubbles upang harapin ang mga tropa ng Tripantian upang sirain lahat ng bomba dyan. Ang sabi ng Cartero, Mejira, I can see you, tapos winasak niya lahat ng bomba sa halaga ng buhay niya. Lumipas ang oras at nasa stage na. Muling itinayo tuwing umaga. Palaging binibisita ni Mejira ang lugar kung saan namatay si Boba Fett. Hanggang ngayon ay ramdam na ramdam pa rin ni Mager ang pagkawala ng kanyang asawa at sa pandinig niya ay umaalingaw pa rin ang boses ni Mr. Hindi sigurado kung paano nangyari. May tumubo na naman sa nasunog na lupa na ang nasusunog na lupa ay nagtataglay ng natitira sa sibat at Boba Fett. Mager ay bumisita din sa templo kasama ang kanyang dalawang anak upang magdasal sa pag-asang mapatawad ni Haniwa. Napakasakit din ng pakiramdam ni Dankaw na mawala ang mga taong mahal nila sa isa pang araw ng anime at nang magpakasal sila habang naging mabuting ama ang Gofood saka sinubukan ni Mager na kausapin ang bangko tungkol sa isang kasunduan sa kapayapaan kung saan ayaw pumayag ng bangko sa kapayapaan. Kasunduan dahil sa nangyari at sinisisi niya ang mga nakikitang tao sa paggawa ng mga bomba rito bang kunwari ay walang alam. Then Mager tried to convince him that sighted people don't paggawa ng bomba ngunit ang malupit na pagsasamantala ng Tormada sa mga nakikitang bata para gawing Hanimami bomba. Nainis ako sa sinabi ng bangko tapos tinutulan niya. Dapat magpasalamat ang bangko na nag-alok ng kapayapaan si Fanya at winasak ang bomba dahil dati gustong kontrolin ng Tormada at Sibat ang lahat ng lungsod. Tapos humingi ng tawad si Capon sa ngalan ni Haniwa at gumawa ng kasunduan sa bangko upang muling isaalang-alang. Pagkatapos noon, pumunta si Coffin upang makipagkita sa kanilang Haniwa. Pagtalakay sa mga bangko, pakiramdam mo ay isa sa kanila ang dapat ipagpatuloy ang trono ng kanyang ina bilang hari o reyna ngunit naniniwala si Hanifa na hindi matatanggap ng mga payan ang isang nakikitang hari kung ito ay matatanggap ng mga tao. Kung gayon paano naman si Tripantian na dati ay may balak na patayin ang lahat ng mga taong nakakita. Kinabukasan sina Magroda at Tambak Pigeon nagsalita sa lugar kung saan sumabog ang bomba kung saan siya sinisini. Magalang ang lahi ng pangitain mismo ay bawal bumalik ngunit lumilitaw ang Tijan na magkwento kung paano babalik ang pangitain. Dahan-dahan noong bata pa si Tijan at ang kanyang ama ay nangingisda sa ilog, ngunit sa unang araw ay wala silang nahuhuli. Sa ikalawang araw, nakahuli sila ng isang isda. Kahit na hindi ito sapat para sa isang pamilya ang makakain, naniwala sila na bukas ay dadami pa ang isda sa ilog. Ang ilog hanggang sa wakas ang ilog ay napuno ng isda, ganon din babalik ang paningin. Saka sinabi ni Tamak Kitchen kay Mejira ang mga salitang minsang sinabi ni Foss sa kanya, kamatayan. Dapat makuha tulad ng buhay at kamatayan na ang Florera ay nakuha napakahusay si Kim. Hanggat nabubuhay si Angie, lagi niyang babantayan si Mejira. Pagkatapos nito, kinausap ni Mejire si Ranger tungkol sa kanyang sarili. Sino ang nakakamiss na nandyan si Voss? Sinubukan ni Ranger na pagalingin ang wasak na puso ni McGregor sa pamamagitan ng pagsasabi kay Mejire na ginawa ito ni Mr. Post para sa kapakanan ng ang mga taong mahal niya lalo na si Mejire at para sa kapakanan ng lahat ng tao. Nakatanggap din si Mejire Lens ng balita na dumating si Lulo sa pensa para sunduin muli si Ranger. Pag-uwi kinabukasan ay nakasalubong ng anime si Carlot kung saan nakikiramay si Carlot sa pagkamatay ni Voss. Pagkatapos ay binigyan niya si Hanwas ng mapa ng sipa para lamang sa mga taong nakakakita ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na makakasama si Carlot kay Haniwa dahil kailangan niyang turuan ang mga bata na papasukin si Meryl ang campus. Carlot ay malungkot na kailangan niyang maghiwalay at hindi na niya kayang alagaan si Hanima, ngunit ngayon ay si Hanima ay may Wen na maaaring mag-alaga sa kanya. Pagkatapos nito, sina Hanima at Wen ay naglakbay ng walang problem sa kanilang pamilya. Makalipas ang isang taon, kasama mo rin si Magro.
Wala pa ring balita kay Haniwa at pinag-uusapan nila ang tungkol sa kabaong na dati ay nagtagumpay sa paghawak ng bangko na may isang sanggol marahil ay ipinanganak ka para maging hari, ngunit sinabi ni Haniwa na ang kaharian ay hindi tatanggap ng isang hari na may paningin, kaya kapon ay maglilingkod sa mga tao ng pense sa paraang tulad ng mga taong walang paningin dahil doon lang niya lubos na mapaglilingkuran ng mga tao o ang kanyang mga anak. Gusto ni Gofa na mamuhay sa kaparehong mundo ng lobo, simula sa pandinig, pakiramdam at pag-amoy ng kanyang mga anak. Samantala, nakarating na sina Han-ima at Wen sa isang malaking gusali kung saan nakita nila ang mga taong nagpapaunlad ng kaalaman ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos ay pareho silang sinalubong ng isang babaeng nagngangalang Michaela. Mukhang tuwang-tuwa ang mga tao sa pagdating ni Haniwa Danwen. Ngayon ay Tiger. At ang iba ay magsisimula ng bagong buhay. Maraming salamat po sa panonood.